Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official, nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload natin. Sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo, laban lang para sa ekonomiya ng bayan. So, kumusta po mga kababayan ko? Shout out po sa ating mga subscribers and viewers, no? Sa mga silent viewers and supporters. So, ang ating pong pag-uusapan for today ay dito muna tayo sa good news. Ano ang update sa itinatayong Hospital City of Gapan sa ilalim ng pamumuno ni PBBM? Ang Batang Gapan Medical Center, isang 132-bed na hospital, ay kasalukuyang itinatayo sa City of Gapan, Nueva Ecija. Ang proyektong ito ay nagkakalaga ng 750 million pesos at inaasahang matatapos sa loob ng 18 na buwan hanggang 2 taon. Pinangunahan ni Mayor Emerson Pascual ang groundbreaking ceremony ng ospital na matatagpuan sa tabi ng City Hall compound. Ano ang mga detalye ng ospital? Bilang ng kama, 132 beds. Magkano ang gastos? 750 million pesos. Inaasahang pagtatapos ay 18 buwan hanggang 2 taon. Ito ay matatagpuan sa tabi ng City Hall Compound, Gapan City, Nueva Ecija. Ayon kay Mayor Pascual, ang ospital ay magbibigay ng mas mabuting serbisyo sa kalusugan para sa mga residente ng Gapan at magiging simbolo ng pag-unlad ng lungsod. Bukod dito, ang Gapan District Hospital ay isa pang hospital sa lungsod na nagbibigay ng mga serbisyong medikal sa mga residente. Mga hospital sa Gapan at kalapit na mga lugar: Gapan District Hospital, Nueva Ecija Good Samaritan General Hospital at Immaculate Conception Medical Center of Central Luzon. Yun po ang ating good news dahil nadagdagan na naman po ang hospital dyan sa Gapan, Nueva Ecija. So, dito na po tayo sa ating main topic. Ito ay ang pagsasampa ng petisyon ng legal team ni FPRRD sa ICC. Isa pang petisyon ang isasampa ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC bago ang hearing sa confirmation of charges sa Setyembre. Layon ng isasampang petisyon na hindi na humantong sa paglilitis ang kaso ni Duterte sa ICC. May isa pa silang filing para sa ICC na kasalukuyan nilang inihahanda. Hindi nila masabi kung ano ito dahil hindi nila ito naisumite sa korte. Wika ni VP Sara sa kanyang pagsasalita sa harap ng Filipino community sa Kuwait noong Biyernes, August 15. Aniya, maraming overseas Filipino worker ang magtutungo umano sa The Hague, Netherlands sa araw ng confirmation hearing upang suportahan ang dating Pangulo. Naghahanda sila para sa confirmation of charges. Maaaring narinig nyo na
at ang ilan sa inyo ay maaaring nagpaplanong pumunta sa The Hague sa September 23 para sa confirmation of charges. Tapos naghahanda na rin ang mga abogado, pagsisiwalat ng Vice Presidente. Muling haharap sa ICC pre-trial chamber si dating Pangulong Duterte para sa hearing ng confirmation charges sa September 23. Dito pakikinggan ang panig ng prosecution, depensa at kinatawan ng mga biktima ng umano'y EJK sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pagkatapos ng 60 na araw, magdidesisyon ang mga judge kung magkakaroon ng paglilitis o hindi. Nauna rito ay nagpetisyon din ang kampo ni Duterte para sa interim release nito. So yan po ay credited sa Abante News. So, ang petisyong isasampa ng mga abogado ni FPRRD's ICC ay hindi pa nila alam kung ano ang nilalaman nito. Maski si VP ay hindi rin alam. Sa mga hindi po nakakaalam, ang confirmation of charges po ni dating Pangulong Duterte ay sa September 23. Sa mga kababayan nating nagpaplanong magtungo sa The Hague sa September 23, go ahead. Ipakita ninyo ang suporta ninyo. Huwag nyo nang intindihin kung gaano kamahal ang ticket, okay? Anyway, rich naman kayo, no? Lalong-lalo na sa mga desperate diehard supporters ni FPRRD. Diba afford nyo namang magbayad kasi diba nung nagpunta si VP sa Kuwait para i-meet yung ating mga kababayang OFWs dun, di ba may bayad? Correct me if I'm wrong kasi sa isang hotel yung pinagdausan nila, di ba? Tapos bakit masyadong maraming security si VP na nagbabarricade sa kanya? Anong meron? May assassin ba? Ha? Wala namang mga taong nakaupo doon. In short, empty yung mga upuan na pinakita sa video. Para sa akin, masyadong overacting, no? Dapat, pinagsuot na lang siya ng bulletproof, diba? Kung sa palagay ninyo at kung sa tingin ninyo, may hindi magandang mangyari sa kanya, diba? Ang dami tuloy pagbabatikos ang naabot nyo dahil dyan sa masyado nyong pagprotekta kay VP, di ba? Si Presidente hindi naman ganyan, malaya siyang nakakalakad kasi walang nagbabarikid sa kanya. Although alam naman natin na may nagbanta sa kanyang buhay ni FL at ni SMR. Pero they can still freely walk without so many securities. Okay? Dumako naman tayo dito sa pagbibiyahe ni VP Sara sa iba't ibang panig ng mundo. Ito lang po ay ang aking komento at ang aking reaksyon. Ang sabi po ni VP, umalis siya ng bansa para bisitahin ang kanyang ama at para kumustahin na rin ang mga OFWs na tulad ko. Kasi ayon sa kanya, frustrated daw ang mga OFWs sa administrasyon ngayon. Tanungin ko kayo mga kapwa kong OFWs, frustrated ba kayo sa administrasyon ngayon? Siguro yung iba, oo. Yung iba, hindi. Pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako frustrated sa admin. Bagkus, ako po ay frustrated kay VP. Bakit kanyo? Bakit kailangan niyang bumiyahe patungong abroad? Is it her mandate? Nasa abroad ba ang work niya? Di ba hindi? Nasa Pilipinas? Okay lang sana kung may mahihikayat siyang mga corporation sa bansang pupunta niya para mag-invest sa Pilipinas. Okay lang sana kung lahat ng mga Pilipino may benepisyong makukuha sa pag-travel niya abroad. Pero wala.
Na-gets nyo po ba ang gusto kong iparating sa inyo? Hindi tulad ni PBBM. Every time na mag-state visit siya sa isang bansa, 101% sure na may maiuwi siyang magandang balita. 'Di ba? Tapos sabihin ng mga didilis dyan, hindi totoo ang pinagsasabi ko. Excuse me po, huwag pong magbubulag-bulagan at magbingi-bingihan. Alright? Sus Ginoo. So, yun lamang po ang ating topic for today. So, bago po tayo magtapos, shout out po muna dito sa ating mga PBBM vloggers and supporters. I-promote po muna natin ang kanilang mga channel. Si Ibalita Bay, Ibalita Bay 2.0, si Madam Carclea, Simply Tokis Vlog, Tokis Birador, Infinite Streams TV, Trixie Villa, tsaka si Tatay Jack, Mamita Star Talk, Mix Talks, Tiger 99, Anis Sipcon, Trunks React, Sir Boyet Antonio, Sir Benji Contreras, Mami Peng, Munting Tinig, Direk Freddy, Nyolo, Kent Garcia. Shout out po sa Team Assassin, Team Masipag at Watch to Watch Global Team. Shout out rin po sa ating Team Replay, lalong-lalo na po si Manang Ami Santos. So, hanggang dito na lamang po ang ating talakayan for today. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official, at naniniwala sa kasabihang, di baling konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang umaga, mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.